Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Muling umani ng pampabatikos online si First Lady Lizata Nasmags matapos kumalat ang mga espekulasyon hinggil sa umunoy pagtakas niya sa bansa sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng administrasyon. Sa social media, hindi napigilan ng ilang netizens ang kanilang pagkadismaya gamit ang hashtag na nasaan si Liza at First Lady escapes. Ayon sa mga ulat, umalis ng bansa ang First Lady patungong Europe ilang oras matapos pumutok ang kontrobersyang kinakasangkutan ng ilang opisyal na umano'y malapit sa kanya. Hindi malinaw kung opisyal o pribado ang biyahe pero pinaghihinalaan ng ilan na ito ay taktikal na hakbang upang umiwas sa mga tanong ukol sa umano'y kasakiman sa kapangyarihan at impluensya sa gobyerno. Sa panig ng palasyo, iginit ng ilang opisyal na walang masama sa paglalakbay ng First Lady at ito raw ay matagal nang nakaplano. Ngunit para sa maraming netizens, hindi ito sapat na paliwanag. Anila, sa panahon ng krisis at sunod-sunod na isyu sa gobyerno, inaasahan nila ang presensya at paliwanag mula sa mga nasa kapangyarihan lalo na sa mismong unang ginang ng bansa. Patuloy naming susubaybayan ang kaganapang ito para sa iba pang balita, tumutok lamang sa aming mga susunod na ulat. At yan nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga binibintang na kaso sa kanya ay hindi niya ginawa whatsoever. Pero isa lang, let's leave the kaso dahil hindi naman tayo eksperto para talakayin yan. Pero isa lang ang nakikita natin dito. Talagang ginamit nila ang kapangyarihan ng pang-aabuso ng batas para dukutin ang isang Pilipino para daw litisin sa bayan natin. Pero ang former president, utang ina, hiniling na dyan siya litisin sa kanyang bansang tinubuan, pero kinidnap ng bangag at ipinagkanulo dito sa ICC. Kaya nga nandito kami ngayon. So nakita nyo pala ngayon difference. Walang consistency at talagang kitang-kita mo ang bangag na gobyerno na gagawin ng lahat. Sinasabi sa inyo na kailangan ipatupad ang rule of law, kailangan pantay-pantay, dapat managot si Arnie dito dahil nagkasala siya na ganito na ganyan, kailangan idukutin siya doon sa Timor-Leste para ibalik. Si Pangulong Duterte, yun din ang bato nila na may kasalanan sa paglabag sa karapatang pantao, chuchu, it's the same thing, pero ipinagkanulo sa, sabi nga ni Attorney Vic, ay naglalaway na mga banyaga. Nakita niyo ng difference? Hindi ba lahat ng mga sinasabi ng ating mga informants o mga puting ahas dito ay nagkakatotoo lahat? Ganon kapikon itong mga bangag na ito. So may nagsasabi, Harry Roque, maghanda ka na, ganyan. So, I believe na-explain naman ni Attorney Harry Roque yan yung sa kanya. Well, I think ang European ay kayang magpasakop sa mga ahas at mga bangag na gagawa ng illegal, okay? Na kahit nasa tamang proseso ang application ni Attorney Harry Roque dito sa Netherlands. I don't think na itong European na to ay ipagkanulo ang isang tao na humihingi, ng proteksyon ng bansa dahil pwede siyang gurgurin ng bangag na gobyerno. Ang Timor-Leste kasi sa ibang usapin, okay, nasa Asia, medyo mahirap din na bansa. Ako lang, ang nakikita natin dito dun kay Arnie, nakikita ko sa panaginip ko na possible na talagang nagkabayaran. Sabi dun sa panaginip ko, magkano kaya ang inalay ng pera ng Pilipinas para ma-kidnap si Arnie? O ano kaya ang naging kasunduan? Ano sa tingin nyo? Ano kaya ang kasunduan? So dito kay Harry,
Andito naman ginagwardyahan namin siya. Actually, magkasama kami kanina, mga kababayan. Pero isa lang ang ano dito, no? Isa lang ang malinaw. Lahat kami, kasama ako dyan, di ba? Gusto lang ako pakidnap ng mga hinayupak na yan. Kasama kami lahat dito, lahat ng sagabal sa kanilang negosyo. Kasi I believe yung kay Arnie, hindi naman ito vlogger, di ba? Congressman ito. Iba naman ang issue dito, di ba? Yung pagbibintang o pagpasangkot sa kanya doon sa Digamo case, di ba? So magkakaiba kaming tinatahak na landas, pero iisa lang ang common goal ng mga bangag. Lahat ng nakasagabal sa kanilang smuggling business, lahat ng nakasagabal sa kanilang gambling business, state-sponsored, lahat yan ay kanilang tutugisin ng illegal. It's the same thing na pagtugis nila at pagpapakulong nila actually kay Colonel Grijaldo na today, kahapon din sa Pilipinas, May 29, ay nag-apply na nga siya ng habeas corpus para, questionin itong House Committee na ito na bakit hanggang ngayon ay pinakulong, yung Huwad Committee na yan, hanggang ngayon ay nakadetine si Colonel Grijaldo ng illegal. Diba? Lahat yan. Dahil sino ba si Colonel Grijaldo? Isa lamang siya sa Pilipino o police na nagsalita ng katotohanan. So, yan mga kababayan. So, ang question dito, yung kay Arnie, babalikan natin kay Arnie Teves, sa part niya, nakakatakot talaga. Kasi pwede siyang lasunin dahan-dahan, di ba? Pwede siyang, kunyari, papalabasin nila. Abangan na lang natin yan. Kunyari, papalabasin nila, nabuang si Arnie, tumalon sa ganito. Diyan magaling ang bangag-bangag administration. Balikan uli natin nung pinlay ni Agent Morales yung video na may kausap siya, di ba? Basta yung kausap doon, yung kausap niya doon sa CCTV. May kausap siya sa phone, di ba? Na inaareglo si J.M. Morales na wag na lang umattend sa Senate kasi kung hindi, ipapagurgur ni Lisa Tanas at ang kasabwat dun sa sinasabi sa video ay si James Kumar. Right? So hindi imposible, okay? Hindi imposible na papalabasin nila na pag nakalapag na si Arnie Teves sa Pilipinas, hindi imposibleng kunyari naggurgur sa kanyang sarili. Maraming possibility yan. Dahil ganon ka demonyo ang bangag administration na ito. Yan yung mga possible na titignan natin. But so far, ang ating palanggang Harry Roque ay kasama natin kagabi at talagang medyo napagod ang alindog ko. But nandun na sila sa park at magkikita din tayo palangga sa park. Today, hindi muna tayo magpa-park at rest muna ng bonggang-bongga. So ano pa mga nangyayaring kahindik-hindik sa Pilipinas? Well, tuwang-tuwa ang isa pang kidnapper, di ba? Ang isa pang what do you call it? Itong Lisa Tanas. Tuwang-tuwa si Lisa Tanas. Hindi pala pinuno pala ng kidnapper yon sa mga nangyayari ngayon dahil naisa sa katuparan nila lahat ang kanilang paggigipit, pang-aabdak at lahat ng kasamaan nila. Kaya naman kapalit ng ipinakitang gilas ni Torre. Okay. Ang paggigipit sa QJC, ang pagpapakidnap o kasangkapan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte ay hinalang na nilang hinalang. Ni hinalal, okay? Hinalal na nilang what? PNP chief. Okay, saan na ngayon pupulutin ng Pilipinas? Ang PNP chief nyo ay kasabwat ni Lisa Tanas ng bangag sa pangidnap kay Pangulong Duterte. Ang PNP chief ninyo, di ba, yung umalis, okay lang magpulburon, di ba? Kasi, extend ng time. Pero ang pinalit nilang uling ay okay lang mangidnap. Okay lang manggipit doon sa KOJC. Kaya ito yung reward ni Torre sa pagpapa-appoint sa kanya. Okay.
Sabi ni Christina, ang tanong, akala ko Miss Marley, kapag naka-asylum ka na, safe ka na, di ka na pwedeng galawin. Sa part, yes, that's true. Ang kay Arnie kasi, hindi, I don't think na asylum visa sa kanya. Asylum ba yung kay Arnie? Hindi eh. I think, I'm not sure. Okay? I'm not sure kung anong eksena ni Arnie. Pero kasi sa case ni ni Harry is, asylum visa yung in-applyan niya. Unggoy ang pinalit, sabi ni Jocelyn. PNP Chip Torre, sabi ni Julian's World. Alright? Sabi ni Vidali, magkikita na kayo ni Mangga. Well, pag nagsalubong ang landas namin, so ganun talaga, nasa dito siya sa dahiga, si Amy Marcos. Ano ba yung expect yung gawin ko sa kanya? Loko kayo, Jojombag. Hindi na ba pwede? Lalabag tayo sa batas, magnanapak tayo. Andas na lang, inunahan tayong sapakin. Di ba? Idepensa mo yung sarili mo. Asylum, yung kaya, I think may iba pang legal proceedings na dinaanan si Arnie. But anyway, medyo mahina daw yung medyo mahina yung may kapalit yan. Okay? May kapalit lahat yan. Anong sabi? Si retired General Jerry Valeroso, nakita na ba yan? Yun yung tanong, Palangga. Yung nawawala. Nawala. Wala pa siya, hindi pa siya nakikita, di ba? Okay. I know, in-extradite si Tevez, pero yung status niya sa Timor-Leste, kinancel yung Philippine passport. Di ba yun din ang gusto nilang gawin kay yun din ang gusto nilang gawin kay Spokes Ari. Na-cancelin yung passport. Pero sa case kasi ni Harry, iba. Okay? Una, medyo iba ang European countries. So, I don't know kung anong eksena. Yeah. Pero kay Harry talaga, may hirapan sila kay Harry. Ang problema lang dito, kung I don't think na yung EU papayag mangidnap. Kidnapin si Harry. Dahil pagbigyan sila sa Satanas. I don't think so. Malaking challenge yan, okay? Sa mata ng European pag naganap yan. The fact na dito nakatutok, dito sa ICC, ang daming mga observers. Ang daming mga in and out dito ng mga observers, hindi nyo lang alam, mga foreign observers, tinitignan din ko ano nangyayari dito. Kaya, dito sa situation sa Hague. Pero yung kay Spokes, kasama na dyan, dahil alam mo naman si Spokes, very, popular sa usapin dito sa ICC at yung kanyang fight laban sa mga bangag. Okay? So, ako naman, pwede rin ako ipakidnap. Possible naman yun, ipapakidnap ka. Yung tanong, marami kasi silang kasasabwatin eh. Marami silang kakasabwatin. Ang case kasi ni Tevez, the fact na nag-emote si Bangag dun sa Asian Summit na yon, alam nyo na yon kung anong pwede mangyari doon, di ba? Ano daw? Basahin nga natin to. Okay. Mas ligtas si Attorney Harris sa Europe. Yes, sabi ni Commander Aguila. Yep. So, ano bang yung kay Torre? Yon. Ang sabi, fearless daw, di ba? Si Torre. Walang takot talaga yan si Torre kasi wala siyang takot sa batas dahil alam niya na kahit mangidnap sila dahil yun naman ang amo niya ay kidnapper, katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag, wala nang batas sa Pilipinas. 'Di ba? Wala nang batas na matino sa Pilipinas, mga kababayan, dahil ang nagpapatupad ng batas ay mga bumabaliktad o lumalabag sa batas. Recently, mga kababayan, I think pinost ni Attorney Glenn Chong, no? So yung blog natin, yung page natin ng Maharlika Network sa Facebook,
kung di pa kayo nakaka-follow yung ating Maharlika Network, nire-upload natin yung mga snippets o yung mga in-extract natin yung mga may substance sa yung mga interview natin like with Attorney Glenn Chong. Ngayon, mga palangga, ang ginagawa dyan ng mga bangag, lalo na ng COMELEC ha, okay? Pakita natin to. Wait a minute. I think this one. Boljakan. Okay. Tignan natin to. Attorney Glenn Chong. Oh, wow. So, eto. Mga kababayan, yung interview ko kay Attorney Glenn Chong noong May 18, yung ang testigo magsasalita na malinaw na ang bakas ng dayaan. It's about dayaan. So, noong May 26, nasa aeroplano ako, 26 ba? Yeah, I think. Ang ginawa ng Facebook, mga kababayan, finlag niya yung ating, ba't ganyan? Okay. Finlag niya. Ngayon, ito ang nangyari dito. Yung interview ko kay Attorney Glenn Chong ng May 18, ang sinasabi ng Facebook, May 26, your video is unavailable in the Philippines. So, ibig sabihin, yung particular video patungkol sa dayaan ay hindi mapapanood kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Why this happened, sabi ng Facebook? Because of a legal request from Commissions on Election. Philippines, sabi niya, elections in the Philippines, we have to restrict access to your video. Your video, ayan, nakita niya ba, is unavailable. Ayan, your video is unavailable in the Philippines. See why. Alright. So mga kababayan, hindi talagang lahat ng mga importanteng issue sa buhay ninyo, katulad na lamang ng pagtatalakay namin ng mga isyong dayaan, ay hinaharangan nila. So ang tanong, ano kaya ang gagawin ni Attorney Glenn? Kasi sinend ko to sa kanya at pinost niya. Ang sabi ko ni Attorney Glenn, sadyang hindi kaya ng COMELEC na harapin at sagutin ang issue ng malawakang dayaan sa halalan. Ang 17 plus million overvotes for senators na exactly divisible by 12, both the total and the overvotes per precinct in 94,000 plus precincts nationwide. Ang 5 million votes na kinaltas nila sa mahigit 39,000 na kandidato in 15,001 precincts nationwide. Kaya sabi ni Attorney Glenn, they resort to removing the video exposing their fraudulent operation. I have never seen a COMELEC so jealously guarding its malevolent secrets like under George Garcia. So, ano pa ang aasahan mo sa bansang Pilipinas? Ano ang aasahan mo? Lahat, imagine ninyo, talagang yung video ni Attorney Glenn, video na interview ko, ayaw nilang ipalabas dyan sa Pilipinas. Ayaw nila ma-educate ang taong bayan. Ayaw nila ma-educate yung mga estudyante. Kaya yan, mga palangga, puntahan nyo yung Facebook ni Attorney Glenn Chong. Follow nyo na lang din siya. So lahat ng pag-speak up natin dito kay pinipigilan. It's like ginugurgur ka. Kaya, di ba, no wonder nag-resort sila sa pag-hire ng assassins para gurgurin ako. Kasi tinatry nila yung best nila para gurgurin ang mga Facebook. I think kay Sasban, ang alam ko, 2 days, birthday yata ni Sas. Happy birthday again, baby girl, Sas. Enjoy your special day. You know, your special day. Every day is your special day. So ngayon yung kay Sas ay ginurgod din yung kanyang Facebook. I believe hindi pa nakakabalik. Nakabalik na ba palangga? Hindi pa. Tignan mo nga. Si Sas. Ngayon, ang sa akin naman, tatlo yung Facebook page natin. Maharlikan Travel, Maharlikan News, Boljakan. So, si Spokes Harry, nung pinost niya yung, wala pa rin yung kay Sas, nung inano niya, ginampal niya si Boying Remulla ba yun? Yeah, si Bonjing Remulla. Yeah. Nung kanyang, hi Maui, you're here. Princess Maui, mag-ingat ka kung saan ka man naroroon.
So dahil ginampal ni Spokes Harry Roque ng ebidensya ang DOJ na nagpakalat ng fake news na si Spokes Harry daw ay 3 ang passport, whether 2 or 3. So napakasinungaling, di ba? Then recently, kahapon dyan, ang DFA nagsalita na hindi totoo na 3 ang valid passport ni Harry. So isa lang. So nung sinagot ni Harry yan, mga kababayan, shinare ko yan. Nireshare ko yung passport niya, yung canceled passport niya. Yung kay Harry, hindi siya nabigyan ng violation kasi personal na yun eh. Ako, binigyan ako ng violation ng Facebook kesyo daw ay private, private information, which is true, private information, pero nag-explain na ako sa Facebook, nag-appeal tayo na mismo yung owner ng passport na yon ay pinost niya for clarification dahil sa fake news na pinakalat ng government authorities. So I hope ma-retrieve natin ma-reverse yung result doon sa kanilang pag-flag sa ating Facebook. So imagine nyo, tina-target talaga ang Facebook ni Maharlika. Lumipat ka man sa kabilang Facebook, sa kabilang page, ay talagang tina-target ng mga walang hiyang ito. Napakasimple lang naman kung bakit tina-target nila ang mga katulad ko. Kasi totoo ang sinasabi natin dito. Dahil ulit-ulitin ko sa inyo mga palangga, kung hindi totoong authenticated bangag, Addictus Benedictus, si Bangag Jr., bakit hindi pa rin nagpa-file ng case silang dalawa ni Lisa Tanas against me sa Amerika, dahil doon dapat siya mag-file, yung inaakos akong pangingidnap ni Lisa at ni Bangag gamit ang kapangyarihan ng gobyerno at ang pagsisinghot na authenticated singhot. Right? So ganun nga, Ultra Ludon, talagang galit na galit kay Spokes Harry. Ang balita pa nga namin dito, mga kababayan, na everyday naman, hindi naman bago na naglalasing si Lisa Tanas, galit na galit kay Harry Roque at kay Maharlika. Dahil unang-una, si Maharlika ay pinatrending ang butod-butod, mudlo-mudlo, putot-putot niya. More on butod. At naman si Harry ay isinabuhay. Isinabuhay ni Harry yung butod-butod. Kaya naman sabi ng mga palangga dito, ay talaga nakakatawa. Kaya naman galit na galit si Lisa Tanas dahil nga sumikat nga naman siyang butod-butod, right? Eh, no wonder, talaga ipapagurgur kami noon. Diba? Do you think takot naman kami, diba, na ipagurgur? Eh, di maggurguran na lang pag dumating ka sa point na yon. Pero syempre mag-iingat ka dahil ang mga kalaban natin ay kayang mag-hire ng eroplano para dukutin ka. Tignan natin ang tama. Pero mga kababayan, ganun sila kagalit. Sabi ko nga kay Harry kagabi, kaya mapadalan tayo ng gorgorista dahil sa mga sayaw-sayaw mong butod-butod. At may choreography pa daw kami dito. I don't know sino magko-choreograph sa amin. We'll see, mga kababayan. Yes, yung naunang chief pro polboron, yung pumalit mukhang pulbura, sabi ni Dens. True. Kaya lalaki nag-alok ng 10 million para itumba si Comelec. Totoo ba to? Gawa-gawa na naman siguro to ng mga bangag. So ano sabi dito? Tingnan natin dito para gorgorin si George Garcia. Dapat yan gorgorin ng batas. Panagutin, di ba? Panagutin yan, i-impeach yan si George Garcia. Anong sabi dito Isinampa ng DOJ sa Mandawi City RTC ang kasong paglabag sa RA 11479 o Anti-Terrorism Act kaugnay sa Cybercrime Prevention. Anong tawag dito? Nakasaad daw sa impormasyon na isinampa sa korte, pinost ng akusado sa kanyang Facebook account na may 10 milyong pabuya sa makakagurgur kina Comelec Commissioner George Garcia, Gwendolyn, may mga ganito. Batay sa naturang post, meron din naman ng 5 million reward sa sino mang oh my God. Yung nagsabi nito, I don't know kung totoo ba ito, pero well, hindi maganda naman talaga yon. Kailangan sila ay magurgur ng batas. Okay? Dahil huwag yung dungisan ng inyong kamay sa mga demonyo. Di ba? Imagine nyo yung mga magaganda yung kamay, gugurgur lang kayo ng mga walang hiya. Ayahan mo silang
magurgur ang kanilang sarili sa pag-overdose ng pagiging addictus benedictus. Tingnan natin. Si Dilima pala, protector of the people. Sabi ni Dilima ang pag-appoint kay Torre dahil ito daw si Torre ay protector of the people. Wow! Baka protector of the hayop. So kita ninyo ang pag-twist ni Dilima. Si Dilima ngayon ay pinupuri na niya ang mga manggugurgur, yung mga sinisigawan niyang diktador, manggugurgur, lumabag sa karapatang pantao, magnanakaw and everything. Magkakasama na sila. Talagang kakaiba, no? Kadiliman. Kadiliman ka ng bansa, sabi ni Ara's son. So yan yung mga update ngayon na itong mga taong galit na galit sa manggugurgur, magkakasama na rin sila ngayon at pinupuri pa yung mga taong katulad ng mga Marcos Bangag. Okay. So ang current issue dito sa pag-submit ng mga resignations, yung magkapatid na Rimulya, tinanggihan daw yung kanilang resignation, pati si Gibo. I think si Anyo na nagtraidor kay Pangulong Duterte, mukhang wala pa, mukhang hindi pa tinanggihan. So baka dahil tapos na ang silbi ni Anyo sa pagtraidor kay Pangulong Duterte, tignan natin kung ma-reappoint siya. Kasi gano'n ang mga bangag. Kapag katapos na yung serbisyo mo sa kanila, pwede ka na nilang ipalapa. Okay? Ipalapa sa what? Sa mga buhayang katulad nila. Tanimbala, gurgur, yeah. Sabi ni Mary, possible din to, no? Sabi ni Mary, gawa-gawa lang nila yan. Wala namang manggugurgur kung hindi sila lang. Tama! Thank you. Dahil talagang sila ang manggugurgur. Baka nga panakot lang din nila. Watching in Saudi Arabia, Mina o Muhammad. Alright. Mukhang pera mga dilawan, piklawan, sabi niya. Sabi ni Jane Fuentes. Okay. According naman dito sa impeachment ni Inday, tignan natin, no? Nakahanda na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sisimulan sa June 2. Pero ang alam ko, nila yan, nireset nila ng June 10 ba? 11. Okay, pero late na yata itong balita na to. So nakahanda na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara na sisimulan sa June 2 kung saan inaasahang babasahin ang articles of impeachment na kinapapalooban ng mga ibibintang sa kanya. Muling magbabalik ang regular na session ng Kongreso sa June 2 sa ganap na alas 7 ng hapon, Chucho. Pero tignan natin kung matutuloy pa yung